Kapag may bata sa bahay, tila mas makulay at maliwanag ang ating tahanan. Sadyang iba ang dala nilang kasiyahan, para bang nakagagaan ang loob. Ganito noon si Bea. Bago pa siya magdalawang taong gulang, ay sinasali na siya sa mga patimpalak sa barangay dahil isa siyang biba at matalinong bata. Pero nagbago ang lahat dahil sa isang insidente. Kinuha yan ng kanyang papa. Sabi, papasyal sa Manila ng ninang niya. O, Bea. Office na si Mami. Ay, dito Sige. na. Huwag kayo masyado paggabi, ha? Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Sandali, papawisan ka niyan. Oh. Sandali. Lakad ka lang. Yan. Tapos, nung gabi na, 6:45, nakarating ang mag-ama ko sa bahay. Nalika na. Ito si Bea. Asawa ko. Bakit ngayon lang kayo? Oh, ano nangyari dyan? Ba't tulala yan? Kanina lang. Okay na siya. Napagod ata. Hindi ka na matulog na tayo sa taas. Sabi ko, ba't ganyan ang itsura ng anak ko? Tulala. Sabi ko, baka pagod nga lang. So, hindi ko pinansin. Pinatulog ko lang kasi nga akala ko pagod. Tapos, kinabukasan, nandun lang siya sa isang sulok. Nakatulala, nakatingin sa kawalan. Bea? Bea? Nalaman ni Linda Bea? na ang kasama ng kanyang anak noong araw na yon ay kabit ng kanyang asawa. Bea? Sakto nung inamin niya sa akin kung sinong kasama, tapos sabi ko, umamin ka, nakita ba kayo nung bata na may ginawa? Sabi, siguro. Sabi ko, wag mo sabihin sa akin na siguro. Kasi iniisip ko, baka na-trauma yung bata. Bukod pa rito, naghinala si Linda na may ginagawa ang babae sa kanyang anak. Lalong lumakas ang suspetsa niya nang makatext niya ito. Tandang-tanda ko yung text na yun, hindi ko yung kinakalimutan. Ang sabi niya sa akin, mas masakit daw makita na ang anak ang nagdudusa. Kasi sabi ko, bakit naman ang anak ko? Kasi inihiwalayan na daw siya ng asawa ko. Bea? 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 Bea, halika dito! Diyos ko, tulungan niyo ako! Simula noon, tuloy-tuloy na ang pag-iba ni Bea. Bigla itong babangon tuwing alas 12 ng gabi at mag-iiyak. Hindi nila mapigilan ang pagwawala nito. Ang lakas-lakas niya. Ang lakas-lakas niya, tapos nakatingin siya. Iba yung mukha niya, iba yung itsura, mapula yung mata niya. Parang hindi siya. Yung boses niya iba. Tuwing alas 12 ng gabi hanggang alas 3, hanggang alas 4 ng gabi. 2 years kaming ganun. Every day yon. Tuloy. Ano yon? Kayo po ba si Mang Tony? Oo, ako nga. Yung- Sinong papagamot sa inyo? Yung anak ko po kasi ilang araw na pong tulala. Ganun ba? Alaga, tuloy kayo dito. Upo kayo dyan. Dahan-dahan, Bea. Noong una, sa mediko o faith healer tumatakbo si Linda. Dinala ko siya sa yung mediko. Meron isang mediko na kapanipaniwala naman na gumagamit ng may third eye ba. Yan. Dinala ko siya doon sa mediko na yon. Sabi, kinukulam nga yung anak ko. Alam niyo ba ang nakikita ko rito? Ang asawa mo. Isinama ang anak mo sa kanyang babae. Tapos, pinakain ng anak mo. Nasabi niya lahat, pati pinuntahan, pati kinain. So parang naniwala ako.
Ayon kay Father Jojo Cirudo, ang Chief Exorcist ng Diocese of Cubao, dapat ay sa simbahan idinudulog ang mga kasong tulad ni Bea. Huwag dadalhin sa albularyo. Huwag dadalhin sa faith healer. Kasi ang problema ay lalong lumalala. Ang exorcism ay isang determined ritual na kung saan sa ngalan ng simbahan, yung exorcist, inuutusan niya ang demonyo na palayasin. And only an exorcist can do that. At kung inaakala nating wala namang mawawala kung susubukan ang mga ritual ng mga mangkukulam o albularyo, nagkakamali tayo. So kapag nakapag-alay ka ng buhay ng manok doon, o dugo ng manok doon, yung lugar na yon binibigay mo ito doon sa demonyo at binibigyan mo siya ng karapatan na gawin ang anumang kanyang gustong gawin sa lugar na yon kasi inaari niya, property niya. And most of our superstitious beliefs are not innocent, but they're real offerings, real consecrations to the demon. So wag yon, don't do that. Lumala ang sitwasyon ni Bea. Walang lumabas na sakit sa psychiatric evaluation niya. Pero patuloy ang kanyang kakaibang inaasan. Bihira lang itong kumain. At may mga pagkakataong tila may kausap siya na di nakikita ng iba. Ayan. Kain ka na. Ikaw rin. Gusto mo to. Ikaw rin. Gutom ka na. Ikaw, di ka kumakain. At isang gabi, nakumpirma ni Linda na talagang hindi psychological lang ang pinagdaraanan ng kaniyang anak.